Hello po Kuya Chris at sa lahat ng nakikinig sa inyong channel. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Doro. Iyon kasi ang tawag ng karamihan sa akin sa probinsyang kinalakihan ko. Nangyari ang karanasang ibabahagi ko sa inyo taong 1991 sa lugar ng Aklan. Nang mga panahong ito ay binata pa lamang ako Kuya Chris. At alam naman po nating likas na sa mga kabinataan ang magkaroon ng kuryosidad na malaman ang mga bagay-bagay, lalo na sa mga liblib na lugar na probinsya. Isang beses nga, habang nag-uusap-usap ang mga magulang ko kasama ang kanilang mga kumare at kumpare, ay pasekreto akong nakikinig sa usapan nila. Narinig ko kasing nabanggit na naman nila ang kinatatakutang baryo. Ang sabi pa ng aking ama, may hinahanap daw na dayo si Kapitan at may nakapagsabing naglakad papunta umano ang dayuhan sa kinatatakutang baryo. Tapos noon ay wala nang nakakitang lumabas sa baryong yon ang lalaki. Binalaan pa nga raw ng isa sa mga nakakita ang dayuhang huwag pumasok sa kinatatakutang baryo dahil sa marami na ang kumakalat na balibalitang mga aswang ang naninirahan sa lugar na yon. Subalit sadyang napakatigas ng ulo ng dayuhang yon dahil hindi man lang daw pinatapos magsalita at pinakinggan ang taong nagbigay ng babala at bigla na lamang daw yung umalis ng walang pasabi. Narinig kong sinabi ni Mang Doro na hayaan na lamang ang dayuhan at huwag nang hanapin pa. Dahil malamang sa malamang ay pinagpiesta na iyon sa baryong pinasukan dahil sa katigasan ng ulo. Yang mga ganyang tao, hindi dapat pinaghihinayangan. Ikaw na nga ang nagbigay ng babala, binaliwalapat, pinagtatawanan. Dahil ang buong akala nun ay nababaliw ka na. Wika pa ng isa sa mga kumpare ni tatay. Sumang-ayon naman ang isa at nagsabing huwag nang hanapin pa ni Kapitan dahil magsasayang lamang ito ng panahon at oras sapagkat hindi na makikita pa ang dayuhang hinahanap nito. Malamang sa malamang, kung makikita man ni Kapitan ng dayuhan, bungo at mga buto na lamang ang makikita niya. Natatawang segunda pa ng isa. Hoy, huwag naman kayong ganyan. Anong malay natin? Baka lumabas na yun sa baryong kinatatakutan ng walang nakakapansin. Sabi pa ng aking ina. Umismid naman ang kumari niya at nagsabing huwag nang pagtakpan pa ang mga masasamang gawain sa baryong kinatatakutan ng marami. Dahil balita na sa buong barangay kung anong klaseng mga tao ang naninirahan sa lugar na yon. Tao nga ba sila kung tawagin o demonyo? Sambit pa ng isa sa mga kumpare ni tatay. Matamang nakikinig lamang ako sa usapan nila at nagkunwaring may ginagawa. Gusto ko kasing marinig ang iba pa nilang pag-uusapan tungkol sa kinatatakutang baryo. May namuo kasing kuryosidad sa isipan ko kung ano nga ba talaga ang itinatagong lihim ng baryong sinasabi ng mga magulang ko na kinatatakutan ng karamihang puntahan. Noon ngang magkakasama-sama na kami ng mga barkada ko isang gabi, binanggit ko sa kanila ang tungkol sa narinig kong usapan ng mga magulang ko nung nakaraan. Sinabi ko sa kanilang may dayuhang pumasok sa kinatatakutang baryo at hindi na nakitang lumabas.
Napalatak naman ang kaibigan kong si Jemboy at nagsabing, "Naku, paniguradong wala na ang taong yun. Alam naman nating talamak ang patayan sa lugar na pinasukan nun eh. Tsak na nasa mabuting tiyan na ang pira-pirasong katawan nun." Seryoso akong napatingin sa mga kaibigan ko at nagtanong kung totoo ba talaga ang mga sinasabi tungkol sa lugar na pinasukan ng dayuhan. Napangiwi namang nagwika ang kaibigan naming si Jemboy nang seryoso ba raw ako sa tanong ko. "Bakit tol? Hindi ka ba naniniwala sa mga naririnig mong balita tungkol sa baryong hinatatakutan?" Tanong niya pa. Hindi ako makasagot sa tanong niya. Dahil sa totoo lang Kuya Chris, ay may kung anong mga katanungan ang namutawi sa kaibut-butura ng aking isipan. May agam-agam din akong tila ba hindi totoo ang mga nababalitaan ko. Maniniwala lamang ako kung ako na mismo ang makakasaksing totoo nga ang mga aswang. Sinabi naman ng kaibigan naming si Doming na kung hindi talaga ako naniniwala sa mga balibalita, dayuhin umano namin ang baryo upang malaman namin ang buong katotohanan. Mas maganda ngayon pumunta sa baryong kinakatakutan. Dahil tingnan nyo, maliwanag ang buwan. Hindi tayo mangangapang pumunta roon. Isa pa, klaro nating makikita kung ano talaga ang kababalaghang nangyayari sa loob ng baryong yun. Dahil sa medyo nagkayabangan na ng mga sandaling yun Kuya Chris, kung kaya naman ay walang pagdadalawang isip na nagkaisa kaming lahat na magkakaibigan na dumayo sa kinatatakutang baryo. Nang mga oras na nga iyon, ay tinahak na namin ang daanan patungo sa karatig baryo. Habang naglalakad kami, ay panay pa ang kwentuhan namin at nagyayabangang walang tatakbo. Sa oras na may kababalaghang kaming matuklasan o ano paman. Sa pagdaan nga ng ilang minutong lakaran, ay natanaw na namin ang baryo. Noong tinatanaw ko nga ang baryo, ay nakaramdam ako ng kakaiba at sa hindi inaasahan, ay biglang nagtayuan ng mga balahibo ko sa buong katawan. At bumundol ang kaba sa aking dibdib. At sa pakiramdam ko, ay para bang may nagbabadyang panganib. Sasabihin ko sana sa mga kaibigan ko na huwag na lamang kaming tumuloy dahil may kakaiba akong nararamdaman. Subalit nang tingnan ko ang mga kaibigan ko, ay para bang sabik na sabik ang mga itong makakita ng nilalang. Sa kadahilan ng nagmamadali na silang maglakad at kulang na lang, ay tumakbo sila para marating kaagad ang baryo. Narinig ko pang nagwika si Jemboy na sa wakas ay makikita niya na rin umano kung ano ang itsura ng sinasabi ng karamihang aswang. Noon ngang makarating na kami sa bungad, ay marahan kaming naglakad papasok habang nakikiramdam at nagmamanman. Sa ilang segundong paglalakad namin Kuya Chris, ay kamuntikan pa akong mapasigaw. Nang sa walang ano-ano, ay bigla na lamang may bumulusok na malaking ibon sa gitna ng daanan. Putik, ano yun? Bulalas ko pang tanong na agaran namang tinakpan ni Fredo ang aking bibig at sinenyasan akong huwag maingay. Kaagad na nagtago kami ng mga kaibigan ko sa mayayabong na talahiban at sinilip ang ibong kasalukuyang nakayukyok pat animoy nakikiramdam din. Maya-maya pa'y marahang iniangat ng ibon ang ulo niya at ganoon na lamang ang kilabot na nararamdaman namin. Sa kadahilan ng kawangis ng isang taong may makakapal na buhok na nagtataasan ng itsura ng ibon. Malapaniki din ang pakpak nitong kasing lapad ng payong. Ang mas ikinagimbal namin Kuya Chris ay sunod-sunod na bumulusok ang mga naglalakihang ibong
nakakakilabot at hindi namin alam kung saan nanggagaling ang mga yon. May mga tangay-tangay na bangkay ng hayop sa kanilang bibig habang sumisinghot-singhot sa kawalan na para bang may hinahanap. Kahit na takot kaming magkakaibigan, ay pinilit naming huwag makagawa ng ingay at pilit na nagkubli upang hindi makita ng mga nakakapanghilakbot na nilalang. Maya-maya pa ay narinig ko na ang huni ng wakwak at pahina iyon ng pahina. Sa mahinang boses ay sinabi ko sa mga kaibigan kong umalis na kami sa lugar na yon. Dahil kung hindi, ay baka kami na ang gagawing pagkain ng mga nilalang. Tumango naman si Jemboy at nagsuwestong gumapang umano kami sa talahiban upang hindi kami makita ng mga nilalang. Yun nga ang ginawa namin, Kuya Chris. Ingat na ingat kaming humakbang at gumapang sa talahiban na parang mga pusa. Sobrang lakas na rin ang kabog ng dibdib ko at hindi ko napigilang mangatog ang mga tuhod. Gawa ng pakiramdam ko ay parang may nakasunod sa amin sapagkat naririnig ko ang mga yabag ng paa at mahihinang pagsinghap-singhap. Huwag kayong gumawa ng ingay dahil mayayari talaga tayo sa oras na makita tayo ng mga yan. Tumuloy lang kayo sa paggapang. Sa ganitong paraan, hindi tayo agad makikita ng mga aswang. Bulong sa amin ni Fredo nang mapansin niyang tila ba tatakbo na ang kaibigan naming si Nestor. Sunod-sunod naman kaming tumango at nagpatuloy na nga sa ginagawang paggapang. Mabuti na lamang talaga at nakinig kami sa kaibigan naming si Fredo at hindi nagpatalo sa kabang nararamdaman. Sa kadahilan ng lumipas lamang ang ilang minuto, ay narinig na naming sunod-sunod na pumapagaspas ang mga pakpak palayo. Kasabay ng paghuni ng wakwak at palakas iyon ng palakas. Indikasyong muli nang lumipad palayo ang mga aswang. Nang maramdaman naming nakalayo na ang mga aswang, ay tsaka pa lamang kami tumayo at nagpulasan ng takbo. Habang tumatakbo nga ng mabilis, ay panay ang pagmumura namin dahil sa hindi kami makapaniwalang totoo nga ang mga sinasabi ng karamihan na kampon ng mga aswang ang kinakatakutang baryo. Noon ngang makarating kami sa baryo namin, ay tsaka pa lamang kami huminto at halos maputol na ang litid ko sa paghabol ng aking hininga. Buisit, ayoko nang bumalik doon. Sambit ko nang makahinga na ako ng maluwag. Sinabi naman ng mga kaibigan kong maging sila man ay hindi na rin sila babalik pa. Dahil sa baka hindi na sila makauwi pang buhay. Sinuwerte lamang kami ngayon dahil hindi pa kami gaanong nakapasok sa baryo. Dahil kung nagkataong nakapasok na kami sa looban, tiyak na baka hindi na kami nakalabas pang buhay. Dahil nga sa natuklasan namin, Kuya Chris, ay hindi na kami naglakas loob pang muling dumayo sa kinatatakutang baryo. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Kuya Chris. Maraming salamat po. Mapagpalang araw po sa lahat ng mga nakikinig at sumusubaybay sa channel na ito. Lalong-lalo na po sa ating butihing narrator na si Kuya Chris. Matagal na po akong nakikinig sa YouTube channel ng iba't ibang katatakutan. Lalo na pagdating sa usapin patungkol sa mga aswang. Sa kadahilan ng ako mismo ay naniniwala sa mga ganitong kababalaghan. Gawa ng nakaranas din ako ng ganitong kababalaghan. Siya nga po pala. Ako nga po pala si Erwina
o Wina na lamang ang itawag nyo sa akin. Nakatira ko dito sa Kamarin. Taong 1997, buntis ako sa panganay kong anak nang mapagpasyahan naming mag-asawa na umuwi sa kanilang baryo sa probinsya ng Capiz. Ayon kasi sa asawa ko, mas makakatipid daw kami kapag doon kami maninirahan. Dahil bukod sa napakamura ng mga bilihin, ay may mga pananim ding gulay ang kanyang lola. Hindi na daw kami bibili ng gulay at presko pa ang makakain doon. Ako naman, dahil hindi pa ako nakakapunta ng probinsya, pumayag naman ako sa suhestyon ng asawa ko. Umuwi nga kami sa kanilang lugar at nanirahan sa bahay ng kanyang abuela. Nang makarating na nga kami sa kanilang baryo, ay nagulat pa ang lola ni Arman dahil hindi nito inaasahan ang pagdating namin. Humingi naman ng paumanhin ang asawa ko dahil biglaan lamang ang pag-uwi namin. Kaagad naman kaming pinatuloy sa bahay at pinaghanda ng makakain. Habang naghahanda nga ito, ay panay ang pakikipagkwentuhan nito sa amin. Hanggang sa napadako na nga ang usapan tungkol sa kakaibang nilalang. Ikaw, iha, huwag kang masyadong maglalabas ng bahay. Buntis ka pa naman. Delikado na kasi ngayon dito sa aming baryo. Wika sa akin ni Lola Soledad. Dahil ayon pa sa kanya, may mga itinatagong lihim umano ang baryong tinitirahan nila. Kaya't wag daw akong masyadong magtitiwala sa mga taong makakasalamuha ko. Lalong-lalo na at bagong salta lamang ako sa kanilang lugar. Kahit nagtataka man, ay tumango na lamang ako't hindi na nagtanong pa. Isang araw, kasalukuyang nagwawalis ako sa labas ng bahay nang bigla na lamang akong nagulat dahil sa may matandang babae ang lumapit sa akin. Napaigtad ako nang bigla nitong hinipo ang tagiliran ng tiyan ko. Nakakagulat naman ho kayo, manang. May kailangan ho ba kayo? Tanong ko sa matanda. Nang lingunin ko ito, ngumisi naman ang matanda at sandaling tumingin sa akin. Pagkatapos ay muli nang tumingin sa tiyan ko. Naramdaman ko pa ang bahagyang pagkilos ng sanggol sa loob ng sinapupunan ko. Kaya sandali akong napahawak sa umuumbok kong tiyan. Hindi ko alam kung bakit, Kuya Chris. Pero nang mga sandaling iyon, ay nakaramdam ako ng kilabot sa katawan. Dahil sa kakaiba kong ngumisi sa akin ang matanda. Para bang may ibig sabihin ito. Akmang hihipuin na sana ulit nito ang aking tiyan nang sa bigla na lamang akong napapitlag dahil sa malakas na sigaw ni Lola Soledad. Kaagad na lumapit sa akin si Lola Soledad at inutusan niya akong pumasok na sa loob ng bahay at magpalit ng damit. Sige na, iha, pumasok ka na. Susunod na lamang ako. Utos pang muli sa akin ni Lola Soledad. Kaagad naman akong pumasok sa loob ng bahay. Samantalang siya naman at ang matanda ay nakita akong seryosong nag-uusap. Matapos akong makapagbihis, ay kinuha ni Lola Soledad ang suot kong damit at sinunog niya yon. Nang hinayang naman ako sa ginawa kaya't tinanong ko siya kung bakit niya sinunog ang damit ko. Paborito ko pa naman ang damit na yon. Sinabi naman niyang mas maganda na yung naninigurado. Mahirap na at baka mamaya ay maisahan pa siya ng matandang yon. Bakit po, Lola? Ano po ba ang matandang yon? At bakit parang galit na galit po kayo? Tanong ko sa kanya. Ay, wag mo nang itanong pa, iha. Ang mahalaga ay binalaan ko na ang matandang yon na wag na siyang makalapit-lapit sa'yo. Saad pa ni Lola Soledad.
Dagdag niya pang wika, hanggat maaari ay wag muna akong makikipag-usap sa mga malalayong kapitbahay, maliban na lamang sa mga nakakausap niya palagi at mga kumari niya. Nasa liblib na lugar na daw kasi kami at kailangan kong mag-ingat. Palagi na lamang sinasabi sa akin ni Lola Soledad na mag-ingat sa mga nakakausap, lalo na sa mga malalayong kapitbahay. Pero hindi niya naman sinasabi sa akin kung bakit kailangan kong mag-ingat sa mga taong nakakausap ko. Mukha namang mababait at walang gagawing masama. Maliban lang doon sa matandang biglang humipo sa tiyan ko kanina. Ang labo talaga ni Lola Soledad. Ayaw na lang sabihin sa akin ng diretso kung bakit kailangan kong mag-ingat. Sambit ko pa sa sarili. Kinahapunan, bigla na lamang nanakit ang balakang ko at sumama ang pakiramdam ko, kung kaya't maaga akong nagpahinga. Nasa trabaho pa kasi ang asawa ko at mamaya-maya pa yun uuwi. Habang nakahiga ako, ay nakarinig ako ng mahihinang huni na sa tansya ko ay malapit lamang iyon sa kwartong kinahihigaan ko. Noong una ay buong akala ko ay huni lamang iyon ng ibong naghahanap ng matutulugang puno. Pumatok si Lola Soledad sa pintuan ng silid ko at sinilip niya ako at tinanong kung ayos lang ba ako. Sinabi ko naman sa kanya na masama ang pakiramdam ko. Magpapahinga lang ako sandali at baka mamaya-maya ay mawala na rin ang samang nararamdaman ko. Sinabi niya namang kukuha lamang siya ng langis at lalagyan niya ang tiyan ko para maibsan ang pananakit. Sandali ngang umalis si Lola Soledad at pagkabalik niya ay may bitbit na siyang langis. Marahang nilagyan niya ng langis ang tiyan ko. Pagkatapos ay pinagsuot niya rin ako ng itim na damit upang hindi umano makita ng masasamang nilalang ang sanggol na nasa sinapupunan ko. Biniro ko pa nga si Lola Soledad at nagwikang, sinong nilalang naman ang makakakita sa sanggol na nasa sinapupunan ko? Sumagot naman siya at nagsabing nasa probinsya kami at nasa liblib pa, kaya't huwag akong magpakampante, lalo na sa gabi. Owe siya, iha. Maya-maya tatawagin na lang kita para makakain na. Saad pa ni Lola Soledad. Nagpasalamat naman ako sa kanya at umayos na nga sa pagkakahiga. Sa paglipas ng mga oras, habang nagkahapunan kami, ay bigla na lamang kaming nakarinig ng mga yabag ng paa na nagpapabalik-balik sa likuran ng bahay. Nakita kong mabilis na tumayo si Lolo Jose at naglagay ng mga dinikdik na bawang sa bawat bintana at asin. Nagsaboy din siya sa labas ng bintana ng asin. Anong nangyayari? Maangkong tanong sa asawa ko. Sinabi niya namang ipagpatuloy ko lang daw kumain at may gagawin lamang sila ni Lolo Jose. Sige na, iha. Hayaan mo na lang ang asawa mo't si Lolo Jose mo. Kumain na lang tayo. Sila na ang bahala sa naririnig nating yabag sa labas. Wika pa ni Lola Soledad sa akin. Saktong pagsaboy ni Lolo Jose ng asin sa kusina, ay nakarinig kami ng malakas na pag-angil ng mabangis na hayop at sumisinghap-singhap pa na parabang hinihika. Mabilis namang kumilos ang asawa ko't si Lolo Jose. Tig-isa silang itak na bitbit at sumigaw si Lolo Jose sa may kusina. Sige, pumasok na ritong aswang ka. Nang sa ganoon ay matataga kita nitong matulis kong itak. Wika ni Lolo Jose. Dito lang kayo sa loob ng bahay. Kami na ang bahala sa aswang na nasa labas. Nagmamadali pa niyang wika
At mabilis na silang lumabas ng bahay ng asawa ko. Bitbit ang itak. Maya-maya pa ay nakaamoy na ako ng napakabahong amoy na para bang nanggagaling yon sa imburnal. Sobrang nakakasulasok sa ilong ang nalalanghap kong amoy, Kuya Chris. Kaya't itinigil ko na ang aking pagkain. Nagmadali namang lumapit sa may bintana si Lola Soledad at sinilip kung ano ang nangyayari sa labas. Dahil naririnig kong nagsisisigaw na ang asawa ko at para bang may hinahamon siya. Pagkatapos ay narinig ko ang kalabugan papunta sa likuran ng bahay na para bang naghahabulan. Kasabay noon ay ang malakas na huni ng wakwak at malakas na pagaspas ng mga pakpak. Ilang minuto pa ang nakalipas ay pumasok na sa loob ng bahay ang asawa ko at si Lolo Jose. Pagkapasok niya ay kaagad na humingi ng tubig ang abuelo ko't hinihingal na umupo sa mahabang upuan. Takting aswang yun. Akala niya siguro hindi ko siya mapupuruhan eh. Dinig kong wika nito habang hinihingal. Dagdag pang saad ni Lolo Jose, matagal na nilang inirereklamo sa barangay ang tungkol sa kababalaghang nangyayari sa baryo. Kaya lang ay iyong kapitan nila ay hindi naniniwala. Bagkus ay pinagsasabihan pa silang ilihim na lamang ang mga nangyayari dahil wala namang basihan o ebidensyang maipapakita ang mga taong sinasabing inaaswang. Kaya wag nang magreklamo hanggat walang ebidensya. Ngayon makikita talaga natin kung sino talaga ang aswang dito sa lugar natin. Sambit pa ni Lolo Jose dahil yung itak na pinangtaga niya sa aswang ay hiniram niya pa iyon mula sa isang batikang albularyong naging kaibigan niya na taga-Karatig lugar. Isusuuli niya lang daw yon kapag nakapanganak na ako. Kinabukasan nga ay pumutok ang balitang namatay na ang matandang kaanak ng kapitan. Nadatnan daw iyon sa bahay na wala ng buhay. Agaran namang inilibing ang bangkay ng matanda at pagkatapos ay sinunog ang bahay nito. Ni hindi man lang pinaglamayan yon. Nadiskubre din ng mga taong baryo ang mga langis na napakabaho at mga butong hindi malaman kung saan nanggaling yon. May mga nakita din silang maraming buhok ng tao ang nakabaon sa silong. Kaya mas lalong lumakas talaga ang hinala ng mga tao na yun nga ang aswang. Marahil ay alam umano ng kapitan ang tungkol sa sekreto ng kaanak nito. Pero itinago niya lang sa mga taong baryo ang lihim nito upang sa ganon ay makapamuhay ng malaya at makapangbiktima ang matandang kaanak. Sinabi pa ni Lola Soledad na pagkamalan niya pang aswang si Aling Guada, ang matandang may saltik sa pag-iisip na humipo sa tiyan ko. Yun pala'y ang nagpapanggap na mabait na matandang kapitbahay naming palaging nagbibigay ng ulam ay ang siyang aswang. Magmula nga po noon ay naging tahimik na ang baryo. Wala nang naririnig pang huni ng wakwak tuwing sumasapit ang hating gabi. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Kuya Chris. Maraming salamat po. Kamusta, Kuya Chris? At sa lahat ng nakikinig sa inyong channel. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Bugoy. Yun kasi ang tawag sa akin ng karamihan noong kabataan ko pa, Kuya Chris. Papaano ba naman kasi? Bukod sa napakalakwatsero kong bata noon, ay napakaingay ko pat hindi nagpapatalo sa tuwing may agrumento. Kaya tuloy Bugoy ang itinawag nila sa akin. Hanggang sa kinalakihan ko na nga ang palayaw na yon.
Taong 1989 nang mangyari ang kwentong ibabahagi ko sa inyo, Kuya Chris. Nang mga panahong yon, ay nasa edad 14 na taong gulang pa lamang ako at naninirahan sa lalawigan ng Cotabato. Isang magsasaka ang aking ama at simpleng may bahay naman ang aking ina. Dahil sa lalaki ako, kung kaya't kasama ako palagi ng aking ama saan man siya magtrabaho. Isang araw, umakyat kami ng aking ama sa bundok dahil may ipinapatrabaho sa kanya ang isa sa mga kakilala niya. Pinapalinisan noon ang lupang pagmamay-ari niya. Hindi naman nagdalawang isip pang tanggapin ng aking ama ang alok na trabaho ng kakilala niya, kahit na may kalayuan ng lupang pagmamay-ari nito. Dahil ayon pa sa kanya, pera na ang lumalapit sa'yo, tatanggihan mo pa ba? Noong unay ayaw ko pang pumayag na sumama sa kanya. Bukod kasi sa malayo ang pupuntahan namin, ay hindi pa ako bibigyan ni tatay ng kahit kaunting halaga man lang doon sa binigay sa kanyang paunang sahod. Kinumbinsin niya naman akong bibigyan niya na lang daw ako kapag natapos na naming gawin ang trabaho. Sa ngayon ay ipangbibili daw muna namin ng pagkain ang paunang sahod na binigay sa kanya, upang sa ganoon ay may makakain kami habang nagtatrabaho. Basta tay, sabi niyo po yan ha. Pagmamaktol ko pang wika sa kanya. Oo nga anak, huwag ka mag-alala. Isang araw at isang gabi lang naman tayo doon. Pag natapos na natin ang trabaho, uuwi na rin tayo kaagad. Anya pa sa akin. Nang magkasundo na kami ni tatay, ay umalis na nga kami ng bahay kinabukasan. Madaling araw pa lang, ay naglakad na kami papunta sa pagtatrabahuhan. Hindi na kami sinamahan pa ng may-ari dahil idinetalye lamang nito sa amin ang lupang pagtatrabahuhan. Sa tansya ko noon, Kuya Chris, ay mahigit 3 oras ang nilakbay namin ni tatay bago narating ang pagtatrabahuhan. Kaya pala malaki ang binayad sa'yo ng matandang yun tay. Kasi tingnan mo naman tingnan mo yung lupa niya. Halos kagubatan na yata ito eh. Pati puno ng nyog, dinidikitan na ng damo. Reklamo kong wika sa aking ama at napapalatak habang inililibot ang paningin noong makarating na kami sa pagtatrabahuhan. Kaya mo na anak, mas maganda nga ito kasi arawan ng sahod natin. Kung ilang araw tayo ditong magtatrabaho, ganun din ang sahod natin, hindi pakyawan. Tugon pa ng aking ama at inihanda na ang itak na gagamiting pangtabas ng damo. Ako naman ay hinasa ko na ang itak na gagamitin ko, tapos ay nag-umpisa na kaming magtrabaho. Sa paglipas ng mga oras, Kuya Chris, ay naging seryoso na kami sa pagtatrabaho ni tatay. Ni ang mag-usap ay hindi namin ginawa dahil naisip kong bilisan ko na lamang ang pagtatabas upang sa ganoon ay matapos kaagad. Di bali ng kaunti lamang ang sahuri namin, basta matapos kaagad. Dahil sa susunod na araw ay may usapan kaming magkakaibigang maglakwatsa sa karatig lugar dahil may gaganaping piyesta. Habang seryoso na nga ako sa pagtatabas, ay bigla na lamang akong nagulat at agad na napalingon. Sa kadahilanang may narinig akong napakalakas na kalabog na para bang isang bugkos na bunga ng nyog ang nalaglag. Tay, anong nangyari sa iyo dyan? Tanong ko sa aking ama sa pag-aakalang napaano siya. Ilang segundo na ang lumipas ay hindi pa rin sumagot ang aking ama, kaya't muli ko siyang tinanong kung ano ang nangyayari sa kanya at nasaan siya. Kanina kasi noong umpisa kaming magtabas ng damo, ay napagpasya naming maghiwalay upang sa ganoon ay mas mabilis ang trabaho at hindi na magdadaldalan pa. Muli ko siyang tinawag
Subalit hindi ko pa rin siya naririnig na sumagot. Bumundo lang kaba sa aking dibdib sa pag-aakalang baka nalaglagan ng niyog ang aking ama. Kaya naman hinintuan ko ang ginagawa ko at hinanap siya. Makaraan lamang ang ilang sandali ay biglang nagsalita ang aking ama at nagwikang bunga lang daw ng niyog ang narinig kong kaninang lumagabog. Kaya wag daw umano akong mag-alala. Tinanong ko siya kung bakit hindi niya ako sinasagot. Kanina pa ako tawag ng tawag sa kanya. Pasensya ka na anak. May tinignan lang ako doon sa unahan kaya hindi ko narinig ang tawag mo. Wika niya pa. Sige na. Ipagpatuloy mo na yung ginagawa mo at uuwi na tayo mamaya. Anya pa. Ha? Bakit po tayo uuwi? Akala ko ba'y dito tayo matutulog hanggang sa matapos ang trabaho natin, tay? Tanong ko sa kanya at sinabi naman niyang basta magtrabaho na raw ako at wag nang maraming tanong pa. Ang labo mo talaga, tay. Sambit ko at bumalik na nga sa pagtatrabaho. Noong sumapit na ang dapit hapon, ay sinabi sa akin ng aking amang itigil na ang ginagawa ko at iligpit na ang mga kagamitan dahil bababa na kami sa bundok. Bukas na lamang daw namin tatapusin ang trabaho sapagkat magdidilim na. Kaagad ko na ngang inayos sa mga gamit namin at binitbit ko na. Mabuti na lang talaga may buwan ngayon. Hindi tayo mangangapa sa dilim. Wika ko pa sa aking ama. Makaraan ng mahigit 1 oras na lakaran, tahimik lamang ang aking amang naglalakad. Kaya't nagtataka talaga ako sa ikinikilos niya. Hanggang sa napansin ko na lamang na parang iba na ang tinatahak naming daanan. Tay, parang naliligaw po yata tayo. Wika ko sa aking ama. Huminto naman sa paglalakad ng aking ama at tinanaw ang buong paligid. Dahil maging siya man, ay nahihinuha niyang naliligaw na kami ng daanan. Maya-maya pa ay may natanaw kaming mga kabahayan sa bandang unahan. Mula kasi sa kinatatayuan namin, ay natatanaw namin ang kabahayang animoy isang maliit lamang na purok o kuta. May mga nakasinding sulo sa labas ng bahay, indikasyong may mga taong naninirahan doon. Sinabi ko sa aking ama na magtanong na lamang kami sa mga naninirahan doon kung saan ang daanan pababa ng bundok. Gabi na kasi kaya siguro hindi namin napansing lumihis na pala kami ng daan. Agaran na nga kaming naglakad ng aking ama papalapit sa mga kabahayan. Habang papalapit kami, Kuya Chris, ay kakaiba na ang amoy na nalalanghap ko. Amoy malansang dugo yun. Ibang-iba na rin ang simoy ng hangin dahil napakaalinsangan na noon. Maya-maya pa, ay may nakita akong grupo ng mga kalalakihang walang suot na pang-itaas. May mga bitbit na bangkay ng hayop ang mga yon at isa-isang ibinagsak sa lupa. Halos panawan naman ako ng ulirat nang makita kong parang mga langgam na sunod-sunod na nagsipaglabasan sa mga kabahayan ng iilang tao at walang habas na nilantakan ang kaawa-awang bangkay ng hayop. Kamuntikan pa akong mapaduwal nung makita kong sunod-sunod na hinugot ang lamang loob. Mabilis naman akong kinaladkad ni tatay papasok sa talahiban para magkubli. Nalintikan na. Mukhang naligaw yata tayo sa kuta ng mga aswang. Sambit ng aking ama at hindi inaalis ang pagkakatitig sa mga taong walang sawang nilalantakan ang bangkay ng hayop. Maya-maya pa ay gayon na lamang ang gulat ko nang makita kong biglang nag-iba ang kanilang mga wangis. Naging isa na iyong nakakakilabot na nilalang at umaamoy-amoy sa kawalan na para bang may nalalanghap silang pagkain. Delikado na. Halika na.
Umalis na tayo dito, anak. Wika ng aking ama at mabilis niya na nga akong hinatak at patakbong umalis sa pinagkukublihan. Maya-maya pa, habang tumatakbo kami, ay nararamdaman na lamang naming para bang may humahabol sa aming hayop. Dahil sa naririnig ko ang bawat pag-angil ng nilalang sa tuwing may kumakaluskos sa talahiban. Sumigaw naman ng aking ama. Nadukutin ko ang asing nasa bulsa ng bitbit kong bag sa gilid. Kaagad ko nang ginawa yon. Nang makuha ko na ang nakaplastik na asin, ay sinabihan niya akong maglagay ako sa ilalim ng dila ko ng isang dakot. Tapos ay kinuha niya yon at naglagay din siya. Matapos ko ngang maglagay, Kuya Chris, ay wala pang 20 minutos nakakatakbo namin ni tatay, ay nakita na namin ang daanang dinaanan namin kanina paakyat sa bundok. Habang patuloy pa rin kami sa pagtakbo, ay dinig na dinig pa rin namin ang huni ng wakwak at mga pag-angil ng nakakakilabot na nilalang. Sinabihan din ako ng aking amang kahit anong mangyari ay huwag akong titigil sa pagtakbo. Huwag ko na daw siyang lilingunin pa. Basta tumakbo lang ako ng tumakbo at yun na nga ang ginawa ko. Sa paglipas ng mga oras na pagtakbo namin, ay narating din namin ang paanan ng bundok. Tsaka pa lamang kami tumigil nang may makita na kaming kabahayan. Matapos naming makapagpahinga ng sandali, ay muli na naman kaming tumakbo hanggang sa makarating na sa baryo. Nang makarating kami sa baryo, ay tinanong ko si tatay kung nasaan na ang bitbit niyang asin. Wala na kasi yun sa kamay niya nang tingnan ko siya. Sinabi niya namang habang tumatakbo kami kanina, ay panay ang pagbato niya ng asin sa likuran namin. Kaya naman hindi kami maabot-abutan ng mga aswang na humahabol sa amin at ligtas kaming nakarating sa baryo. Kinabukasan ay pinuntahan ni tatay ang kakilala niya at kinumpronta ito tungkol sa nakita naming kagabi. Sinabi naman sa kanya ng matanda na nakalimutan niya kaming balaan na iwasang lumihis ng daan dahil maliligaw kami sa kuta ng mga aswang. Hindi naman daw niya kasi inaasahan na magpapaabot kami ng dilim sa bundok dahil kadalasan naman sa mga umaakyat doon ay 3:00 pa lamang ng hapon ay bumababa na. Depende sa layo ng bundok na aakyatin. Todo hingi naman ng pasensya ang matanda dahil hindi niya inaasahan ang mga pangyayari. Sinabi naman ng aking ama na wala siyang dapat ihingi ng paumanhin dahil wala namang may gustong mangyari sa amin ang katakot-takot na habulin ng mga aswang. Isa pa ay ligtas naman kaming nakauwi. Hindi na nga itinuloy pa ni tatay ang pagtatrabaho doon dahil natatakot siyang baka natandaan kami ng mga aswang at abangan kami. Hahanap lamang ng tiyempo para biktimahin. Siyempre pabor naman sa akin yon, Kuya Chris, dahil makakapaglakwat siya na ako. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento, Kuya Chris. Maraming salamat po. Simula pagkabata ay hindi na talaga ako naniniwala sa mga haka-haka patungkol sa usaping aswang. Ang kasabihan ko kasi noon, hanggat hindi ako nakakaranas o nakakakita sa aswang-aswang na sinasabi nila, ay hindi ako maniniwala. Ngunit hindi ko lubos akalain, Kuya Chris, na darating ang panahong mismong ako rin pala ay makakaranas ng ganitong pangyayari. At yun ang hinding-hindi ko makakalimutang karanasan. Hello po, Kuya Chris, at sa lahat ng nakikinig sa inyong channel. Ako nga po pala si Boyet. Kasalukuyang naninirahan dito sa isang bayan ng San Jose del Monte, Bulacan.
Ang kwentong aking ibabahagi sa inyo ay hango ito sa aking karanasan, dekada 90. Nang mga panahong yon, ay nagtatrabaho ako sa hindi kalayuan sa baryo namin sa Negros Occidental. Tuwing hapon ay uwian ako at sa tansya ko ay mga nasa 1 oras din ang lalakarin ko bago makarating sa bahay ko. Isang beses, nagkaroon kami ng bagong mga katrabahong sa pagkakaalam ko ay naninirahan lang din malapit sa baryo namin. Tawagin na lamang po natin sa pangalang Magno ang katrabaho kong ito. Palabiro at napakadaldal itong si Magno, Kuya Chris. Mahilig din siyang mag-ayang makipag-inuman kapag lumalabas na kami sa trabaho. Araw ng Sabado, maaga pa lamang ay inaya na kami ni Magno na mag-iinuman daw. Tinanong naman siya ng isa pa naming katrabaho kung saan kami mag-iinuman. May alam akong pagtatambayan natin, mga tol. Malapit lang yun sa karinderya. Doon na lang din tayo mag-inuman para hindi na tayo lalayo pag bumili tayo ng pulutan. Nakangising wika ni Magno sa amin. Sumang-ayon kami sa sinabi niya. At yun na nga ang napagkasunduan namin, Kuya Chris. Naging abala na nga kami sa pagtatrabaho ng araw na yon, kaya't hindi kami nagkaroon ng pagkakataong mag-usap-usap. Nung sumapit na ang kinahapunan, ay nagsama-sama na nga kaming maglakad papunta sa lugar na pagtatambayang sinasabi ni Magno. Habang naglalakad nga kami, ay panay ang tawanan at biruan naming mga magkakatrabaho. Nagkakantsawan din kami dahil ang isa sa mga katrabaho naming si Bojack ay napakatorpe. Kako, mamaya kapag nalasing na siya, ay sasamahan namin siyang manligaw sa katrabaho naming babae. Sabihin niya na lahat ng gusto niyang sabihin doon sa babaeng liligawan niya. At huwag nang mahiya. Dahil walang mapapala ang taong mahiyain. Sige ka, ikaw din. Tatanda kang binata niyan sa ugali mong pagiging mahiyain. Biro ko pa sa kanya. At natawa naman ang iba pa naming mga kasamahan. Sa paglipas nga ng mga sandali, ay nakikita akong parang liblib na ang lugar na nadadaanan namin. Teka lang, tol. Parang liblib na yata itong dinadaanan natin . May bahay pa ba dun sa unahan? Nakangiti kong tanong kay Magno. Tumango naman siya at nagwikang maglakad lang daw kami at huwag nang magtanong pa. May kakilala daw kasi siyang taga doon sa baryong pupuntahan namin at doon kami mag-iinuman. Bakit kasi doon tayo mag-iinuman? Kung pwede naman sa inyo na lang, paring Magno. Sabi pa ng isa sa mga kasamahan namin. Sinabi naman sa amin ni Magno na napakatalak daw ng asawa niya. Nakakahiya kung doon kami mag-iinuman dahil paniguradong hindi titigil sa kakatalak ang asawa niya hanggat hindi kami natatapos sa pag-iinuman. Kamag-anak kasi ng kaibigan ko ang karinderyang sinasabi ko sa inyo. Sa gilid ng karinderyang yon, pwede tayong tumambay doon. Doon na rin tayo bumili ng pulutan. Saad niya pa. Hindi na kami nagsalita pat nagpatuloy na nga lang kami sa paglalakad. Sa pagdaan naman ng mga sandali, ay narating na namin ang karinderyang sinasabi ni Magno. Unang tingin ko pa lamang sa karinderya ay medyo nakaramdam na ako ng kakaiba. Lalo na noong makita kong tinititigan kami ng masama nung matandang babae na nasa loob ng karinderya. Nang makita naman si Magno ng kaibigan nito,
ay agad na yung lumapit at nagtanong kung anong mayroon. Bakit pumunta siya ng ganoong oras? Inihayag naman ni Magno na mag-iinuman umano kami at doon niya naisip na pumwesto dahil hindi siya masusundan ng asawa niyang bungangera. Kung gusto niyo, sa bahay na lang namin kayo pumwesto. Mukhang magsasara na kasi si Tiyang ng karinderya eh. Alok pa sa amin ng kaibigan ni Magno. Tumanggi naman ang katrabaho namin at sinabing doon na lang daw kami tumambay sa gilid ng karinderya. Ayos lang naman kung magsasara na ang karinderya. Ngumisi naman ang matandang may-ari at nagsabing ayos lang daw kung doon kami mag-iinuman. Mamaya na lang daw siya magsasara kapag tapos na kaming mag-inuman. Sabay tingin ng makahulugan sa kaibigan ni Magno na si Elias. Wala nang nagawa pa si Elias, kundi ang sumang-ayon na lang. Matapos nga naming maghanda ng alak at bumili ng pulutan, ay nag-umpisa na kaming mag-inuman. Sa pagdaan ng mga oras ng pag-iinuman, ay napapansin kong panay ang pagkamot ng braso ng matandang may-ari ng karinderya sa tuwing nagbibigay ito ng pulutan. Pinagpapawisan din siya kahit na napakalamig ng panahon. Manang, ayos lang po ba kayo? Pag-aalalang tanong ko sa matanda. Tinapunan lamang ako ng masamang titig ng matanda at nagmamadali na itong pumasok sa karinderya. Nangyari dun? Dinig kong tanong ni Makoy matapos kumuha ng pulutan. Nagkibit balikat lamang ako at sinabing baka wala lang sa mood ang matanda o kaya naman ay baka pagod lang. Madilim na ng mga oras na yon. Maya-maya pa ay ganun na lamang ang gulat namin nang bigla na lamang may sumigaw sa loob ng karinderya na para bang nasasaktan. Kaya naman nagmamadali namang kaming tumayo at lumapit sa pintuan ng karinderya. Manang, ano pong nangyayari dyan? Tanong ni Magno at sumilip sa pintuan. Ilang saglit pa ay hindi ko napigilang manlaki ang mga mata ko dahil sa nakita kong nagtaasan ng mga buhok ng matanda at nangapal ang kilay nito at namumutla ang mga matang nangingitim ang bawat gilid na para bang ginuhitan yon ng uling. Nanlilisik din ng mga mata nito habang hindi inaalis ang pagkakatitig sa amin. Takot ang nararamdaman ko at panay ang pagkalabit sa mga kasamahan ko. Narinig ko pa ang mga mahihinang kalabugan at pag-angil na para bang angil iyon ng asong nagagalit. Hindi ko na napigilan ang sarili ko at sinabihan ko na silang umalis na kami dahil aswang ang may-ari ng karinderyang yon. Pasensya na mga pre, pero kung sino man ang may dala sa inyo ng pangontra sa aswang, pwede bang umalis na? Wala namang ginagawang masama sa inyo ang tiyahin ko eh. Maayos namin kayong inasikaso rito. Wika sa amin ni Elias, na kasalukuyang nasa likuran na pala namin ito. Sabay-sabay naman kaming nagkatinginan at walang pag-aalinlangang nagsipagpulasan nang maglakad si Elias papalapit sa may pintuan. Umalis na kayo at wag na kayong bumalik pa rito bago pa man magalit sa inyo ng tuluyan ng tiyahin ko. Muling utos nito sa amin. Dahil sa takot na nararamdaman namin, ay halos hindi na kami magkanda-ugaga pang nagmadaling tumakbo palayo sa karinderya. Si Raulo, sino ba kasing may dala sa inyo ng pangontra sa aswang? Galit na tanong ni Magno habang tumatakbo.
Wala namang nagsalita ni isa sa amin dahil sa pareho kaming abala sa pagkaripas ng takbo. Maya-maya pa, noong medyo may kalayuan na kami sa karinderya, ay nakarinig na kami ng mga nakakakilabot na huni ng ibon at malalakas na pagpagaspas ng mga pakpak sa gilid ng daanan na para bang sinusundan kami. Kaya naman mas binilisan pa namin ang pagtakbo sapagkat malayo pa sa mga kabahayan ang daanang tinatahak namin. Mabuti na lamang at hindi pa kami gaanong lasing ng mga sandaling yon, kung kaya't mabilis pa ang ginagawang pagtakbo namin. Hanggang sa makarating na nga kami sa kabahayan, doon na ako napabuga ng hininga at napamura. Ako na ang nagtanong kung sino sa mga kasamahan ko ang may dala ng pangontra sa aswang. Sumagot naman si Makoy na may dala umano siyang bote ng langis na pangontra sa aswang. Kahit saan naman daw kasi siya magpunta, ay talagang may dala-dala siyang pangontra. Isa pa ay hindi niya naman inaasahang aswang pala ang may-ari ng karinderya. Nabisto tuloy ang lihim nito. May dinukot nga si Makoy mula sa bulsa at nung inilabas niya yon, ay isang maliit na boteng nanlilimahid ng langis. Isa kasing manggagamot ang kanyang lolo at palagi siyang pinapabaunan ng pangontra sa aswang. Tara na! Umuwi na nga tayo. Baka mamaya masundan pa tayo ng mga aswang na yun eh. Wika ko sa kanila at nagpatuloy na nga kami sa paglalakad. Pagka-uwi ko naman sa bahay, ay sinabi ko sa mga magulang ko ang nangyari. Kaagad naman nila akong pinatingnan sa manggagamot dahil baka mamaya yung pulutang hinain ng matandang may-ari ng karinderya ay karne pala ng tao. Matapos naman akong suriin ng manggagamot, ay napag-alaman nitong purong karne ng hayop ang inihandang pulutan sa amin. Marahil ay wala naman talagang balak na gawan kami ng masama nung matanda. Nagkataon lamang na may dalang pangontra ang isa sa kasamahan ko sa trabaho. Kaya't nabisto ang tinatagong sekreto ng matanda. Kinabukasan, pagkapasok namin sa trabaho, ay napag-alaman naming hindi na pumasok si Magno. Marahil ay umiwas yon sa amin dahil sa kamuntikan na kaming mapahamak dahil sa kanya. Nagpatingin na rin sa manggagamot ang mga kasamahan kong kasama ko sa pag-iinuman. Tulad ng nakita sa akin nung tiningnan ako ng manggagamot, ay ganoon din ang sa kanila. Hanggang dito na lamang Kuya Chris ang aking kwento. Maraming salamat po at naway isa ang kwentong ito sa mapili niyong basahin. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po. At ingat po lagi.